Taong 1942. Ang Pilipinas ay nasa ilalim ng pananakop ng mga Hapon. Nagmamarch ang mga sundalong Hapon sa buong kapuluan, mabibigat ang kanilang mga bota sa lupa. Nais nilang kontrolin ang lahat. Idinideklara nilang malapit na ang kanilang tagumpay. Ngunit lumaban ang mga Pilipino sa mga lungsod at sa mga kanayunan. Nag-aalab ang diwa ng paglaban, tumanggi ang mga Pilipino na isuko ang kanilang kalayaan. Ngunit unti-unting nawawalan ng pag-asa. Tila hindi mapipigilan ng mga Hapon. Kinokontrol nila ang mga lungsod, nagpapatrolya sila sa mga kalsada, nasa lahat sila ng dako. Ngunit sa kalaliman ng kabundukan, nakatago mula sa labanan ay may isang maliit na baryo. Simple lang ang buhay ng mga taga-baryo. Nagsasaka sila, nangingista sila sa ilog, nagdarasal sila para sa kapayapaan. Hindi nila alam ang panganib ay paparating din sa kanila. Ang baryo ng Baryo Maligaya ay nakapugad sa mataas na kabundukan ng Cordillera. Sa kabila ng pagiging malayo sa kabihasnan, ang baryong ito ay puno ng buhay at kasaysayan. Isa itong lugar na may taglay na angking ganda. Ang mga tanawin dito ay tila mga larawang iginuhit ng kalikasan mismo. Luntiang mga palayan ang nakapalibot sa mga dalisdis. Ang mga palayan na ito ay pinagyayaman ng mga magsasaka sa loob ng maraming henerasyon. Bumabagsak ang mga talon mula sa mababatong bangin. Ang mga talon na ito ay nagbibigay ng sariwang tubig sa buong baryo. Malinis at malamig ang hangin. Ang bawat paghinga ay tila nagbibigay ng bagong lakas at sigla. Mababait at magagalang ang mga tao. Ang kanilang mga ngiti ay sumasalamin sa kanilang simpleng pamumuhay at malalim na pagkakaisa. Kaunti lang ang alam nila sa digmaang nagaganap sa kapatagan. Ang kanilang mundo ay umiikot sa mga bundok at sa kanilang mga tahanan. Namumuhay sila ng mapayapa, hiwalay sa labas ng mundo. Ang kanilang araw-araw na gawain ay puno ng katahimikan at kasiyahan. Ang buhay sa Baryo Maligaya ay umiikot sa lupa. Masipag ang mga taga-baryo. Ang kanilang mga kamay ay sanay sa pagtatanim at pag-aani. Nagtatanim sila ng palay, mais at mga gulay. Ang kanilang mga ani ay sapat upang mapakain ang buong komunidad. Nag-aalaga sila ng manok at baboy. Ang mga alagang hayop ay nagbibigay ng karagdagang pagkain at kabuhayan. Pinagsasaluhan nila ang kanilang mga ani. Nagtutulungan ang bawat pamilya. Naglalaro ang mga bata sa mga bukirin at kalsada, puno ng saya at kalayaan. Nagkukuwentuhan ang mga matatanda sa tabi ng apoy tuwing gabi. Ang kanilang mga kuwento ay punong karunungan at alaala ng nakaraan. Simple lang ang buhay, pero masaya. Ang bawat araw ay puno ng mga simpleng kasiyahan at mga gawain na nagbibigay ng kahulugan sa kanilang buhay. Kontento na ang mga taga-baryo. Ang kanilang mga ngiti ay sumasalamin sa kanilang kasiyahan at pagkakontento sa buhay. Nasa kanila na ang lahat ng kailangan nila, o akala lang nila. Sa kabila ng kanilang kasiyahan, may mga hamon at pagsubok na maaring dumating. Ngunit sa ngayon, ang Baryo Maligaya ay nananatiling isang paraiso sa gitna ng mga bundok. Isang araw, isang grupo ng mga sundalong Hapon ang lumitaw sa gilid ng baryo. Ang kanilang presensya ay nagdulot ng takot at kaba sa mga residente. Pagod na pagod sila sa kanilang paglalakbay. Ang kanilang mga hakbang ay mabigat at mabagal, tanda ng matinding pagod. Maalikabok ang kanilang mga uniforme na tila hindi na nalaban ng matagal. Ang kanilang mga bota ay puno ng putik at alikabok. Ngunit nakaamba ang kanilang mga rifle. Kinabahan ng mga taga-baryo, nagtatago sa likod ng kanilang mga bintana at pintuan. Nakarinig na sila ng mga kuwento tungkol sa kalupitan ng mga Hapon. Mga kuwento ng mga sundalong walang awa at walang habag. Mga kuwento ng kalupitan at karahasan. Mga kuwento ng mga pamilyang nawasak at mga buhay na nawala. Mga kuwento ng mga baryo na sinunog at ninakawan. Ang mga alaala ng mga nasirang tahanan ay sariwa pa sa kanilang isipan. Alam ng mga taga-baryo na kailangan nilang protektahan ang kanilang mga sarili. Nagtipon-tipon sila upang magplano at maghanda. Ngunit paano sila lalaban sa mga armadong sundalo? Wala silang sapat na armas o lakas upang makipaglaban. Humakbang paharap si Tatang Pedro, ang pinuno ng baryo. Isa siyang respetadong tao. Matalino at kalmado, siya ang kanilang pag-asa. Magalang niyang binati ang mga sundalo. Sa kanyang mga mata may pag-asa na may iwasan ng karahasan. Inalok niya sila ng pagkain at tubig. Ang mga sundalo, bagamat pagod, ay nagdalawang isip bago tanggapin ang alok. Umaasa siyang makausap sila ng maayos. Sinubukan niyang ipaliwanag ang kanilang sitwasyon at ang kanilang hangarin para sa kapayapaan. Ipinaliwanag niya na ang Baryo Maligaya ay isang mapayapang baryo. Ang kanilang pamuhay ay simple at tahimik.
wala silang ninanais na gulo. Ang kanilang tanging hangarin ay ang mamuhay ng mapayapa at masaya. Ang gusto lang nila ay mapayapang mamuhay. Ang kanilang araw-araw na gawain ay puno ng kasimplehan at kasiyahan. Walang emosyon na nakinig ang mga sundalo. Ang kanilang mga mukha ay walang ipinapakitang damdamin. Tinanggap nila ang pagkain at tubig. Bagamat walang imik, ang kanilang mga mata ay nagmamasid. Ngunit palingon-lingon ang kanilang mga mata, naghihinala at nag-iisip ng masama. Ang kanilang mga kilos ay puno ng pag-aalinlangan at pag-iingat. Nang papalubog na ang araw, ipinaalam ng mga sundalo na magpapalipas sila ng gabi sa baryo. Humingi sila ng matutuluyan sa mga bahay ng mga taga-baryo, lalong kinabahan ng mga tao. Alam nila kung ano ang ibig sabihin nito. May narinig silang mga bulong-bulungan, mga kuwento tungkol sa isang sinaunang tagapagtanggol. Isang nilalang ng dilim, ang aswang. May ilan na hindi naniniwala rito. Isang kuwento para takutin ang mga bata, sabi nila. Ngunit ang iba, lalo na ang mga matatanda, ay naalala ang mga kuwento ng kanilang mga lolo at lola. Mga kuwento tungkol sa isang makapangyarihang nilalang na nagbabantay sa mga bundok. Isang nilalang na nakakapag-anyo sa iba't ibang anyo. Isang nilalang na kapwa kinatatakutan at sinasamba. Nanalangin sila na sana'y totoo ang mga kuwento. Nanalangin sila para sa isang himala. Nanalangin sila para sa aswang. Nang gabing iyon, mabigat ang takot sa paligid. Nanatili sa loob ng kanilang mga tahanan ng mga taga-baryo. Ikinandado nila ang kanilang mga pinto. Tinakpan nila ang kanilang mga bintana. Hindi sila nag-iingay. Samantala hindi mapakali ang mga sundalo. Nagsisigawan at nagtawanan sila. Umiinom sila at kumakanta ng mga awitin sa kanilang kakaibang wika. Hinalugog nila ang mga bahay, ninanakaw ang pagkain at mahalagang bagay. Ginulo nila ang mga taga-baryo, humihingi ng mga babae at alak. Kasabay ng dilim, isang sigaw ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang nakakakilabot na sigaw na umalingaw-ngaw sa kabundukan. Natahimik ang mga sundalo. Nagkatinginan sila, namumutla sa takot. Muling umalingaw-ngaw ang sigaw. Mas malapit na ngayon. Nagkagulo ang mga sundalo. Dinampot nila ang kanilang mga rifle at nagtakbuhan palabas. Hinahanap ng kanilang mga mata ang dilim. Isang nakakatakot na anyo ang humdetach sa dilim. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang anino ang unti-unting lumitaw mula sa kadiliman. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng takot at kaba sa mga nakamasid. Matangkad ito at payat, may mahahabang kuko at nag-aapoy na pulang mga mata. Ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa lim, nag-aalab ng galit at puot. Ang kanyang anyo ay parang isang bangungot na nagkatotoo. Ang dila nito, mahaba at itim, ay lumalabas-masok sa bibig nito. Ang aswang. Ang kanyang bibig ay puno ng matatalim ng ipin, handang manlapan ng sinumang magtangkang lumapit. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng takot sa puso ng mga sundalo. Itinaas ng mga sundalo ang kanilang mga rifle at nagpaputok. Ang kanilang mga mukha ay puno ng determinasyon, ngunit may halong takot. Alam nilang hindi basta-basta ang kanilang kalaban, ngunit tila lumulusot lang sa katawan nito ang mga bala. Ang mga bala ay tila walang epekto, parang hangin lang na dumadaan sa kanyang katawan. Ang mga sundalo ay nagulat at nawala ng pag-asa. Isang nakabibinging unggol ang pinakawalan ng aswang, isang tunog na yumanig sa buong baryo. Ang unggol na iyon ay nagdulot ng takot sa puso ng bawat isa, parang isang halimaw na nagmumula sa kailaliman ng impyerno. Ang mga sundalo, nawala ng lakas ng loob, ay tumalikod at tumakbo. Ngunit mabilis ang aswang. Ang kanyang bilis ay parang hangin, hindi mahuli ng mata. Ang mga sundalo ay nagtakbuhan, ngunit walang ligtas sa kanyang galit. Sinunggaban nito ang mga sundalo, ang mga kuko nito ay nanananaga, ang mga ngipin nito ay nanggigigil. Ang bawat galaw ng aswang ay puno ng puot at galit, parang isang halimaw na naglalabas ng kanyang galit sa mundo. Napunong sigawan ng hangin habang isa-isang pinapatay ang mga sundalo. Ang kanilang mga sigaw ay naghalo sa hangin, parang isang awit ng kamatayan. Ang bawat sigaw ay nagdulot ng takot sa puso ng mga nakamasid. Ang hangin ay napuno ng amoy ng dugo at takot. Ang bawat patak ng dugo ay parang isang paalala ng kanilang pagkatalo. Ang takot ay naghari sa buong baryo, parang isang malamig na hangin na dumadaan sa bawat sulok. Ang mga taga-baryo na nakasilip mula sa kanilang mga bintana ay nanood na hindi makapaniwala. Totoo ba ito? Ang kanilang mga mata ay puno ng takot at pag-alinlangan. Hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Ipinaglalaban ba talaga sila ng aswang?
Ang kanilang mga puso ay puno ng pag-aalinlangan. Ang aswang ba isang kaaway o isang tagapagtanggol? Ang kanilang mga isipan ay puno ng katanungan, ngunit walang kasagutan.